Oh, nililin lang tayo netong isang... Nililin lang tayo neto. Explain ko lang po sa inyo ng konti. Nililin lang tayo neto. Ang gusto nila, yung substance, yung complaint po ay hindi i-discuss. Doon na lang daw po i-discuss sa impeachment na pag nag-proceed to. Pwede ba naman yon? Ha? Sa tingin nyo po ba, pwede po ba yon? Na hindi mo i-discuss etong mga facts from the word itself, facts. Ha? From the word itself. Facts po yan, facts. Oh. Come later, Madam Chair, in the hearing proper when the committee has already determined whether there is sufficiency in substance, whether the facts alleged in the complaint constitute the offenses that are being charged. Which Kita mo, magaling to. Nililin lang ang mga tao. Magaling, nanlilin lang. Ang gusto niya, mag-proceed na mag-proceed at saka later na lang tingnan kung talaga ba daw later na lang tignan kung talaga ba daw totoo o hindi. Hindi ganon. Di ba? Wala rin yang pinagkaiba, sabi nga nung isang defensor dyan, sa mga hawsyaw. Oo, nakapasa siya sa verification of form. Sa form. May mga notaryo, may mga pumirma. Pero yung substance, yan po ang isa sa pinaka-importante. Bakit kamo? Kasi po itong substance po, dyan makikita kung may sustansya ba yung inain. Kita mo kanina, hindi nakalusot. Dahil hinimay po nila, wala po talagang sustansya. in the case of Honorable Nisa, would be corruption, betrayal of public trust, etc. Any member who wishes Madam to Chair. respond? The Honorable Tino is recognized. Thank you, Susundan ni Tinyo. Bistado eh. Aray ko. Bistado. Madam Chair. In addition to the point made by In addition daw, ibig sabihin, dinadagdagan. Addition. Representative ko, I would like to point out that the matters raised by the Honorable Ridon have already been settled in yesterday's proceedings, namely the determination of sufficiency in form. Oh, kita mo? Ganun yon. Pag nakalusot to, tapos may nagmosyon, na-checkin na kung talagang totoo ba. Tignan mo yung sinabi ni Tinyo tinalakay na raw kahapon yung sinasabi ni Ridon. Ganun ang gusto nilang gawin, lituin nila. Ilusot na to, pag nakalusot yung impeachment na to kay BBM sa substance at dumako na sila sa susunod na parte, sasabihin na naman nila, dapat tinalakay yan sa substance, sa verification of substance. Gagaronin nila yan. Kaso hindi po nakalusot. Kasi, hindi naman talaga wala namang kwenta talaga yung impeachment na inain nyo kay BBM. Aray ko. Precisely, the committee found that it was indeed sufficient in form, meaning that the complaints, both complaints were verified complaints based on personal knowledge and or authentic records. Oh. Sa mo, Tinyo, dito pa lang liligwak-ligwak ka na Tignan mo sabi niya, based on personal knowledge, given the fact, may personal knowledge ka if ever may personal knowledge ka na nagdodroga si BBM, for example. May personal knowledge ka lang. Oh. Pero, yung authenticity ng facts, yung katibayan na magpapatunay ba na si BBM ay adik, wala. Aray ko. Bakit? Kasi, ang sabi kanina, kaya natabla sila kanina, at ganun din yan mangyayari bukas, matatabla rin yan. Bakit? Anong sabi ni Ngisay ng Isay? Wala po. Nababasa ko lang sa news article. Narinig ko lang kay Amy Marcos. Sapat ba yon? Hindi sapat yon. Aray ko. Di ba? Huwag na nating talakayin to kasi mahaba to. Di ba tinabla sila dyan? Ngayon, ang talakayin natin. Sino po ba ang mas matimbang na may impeach? Si Sara o si BBM? Alam ko sagot nyo si Sara. Si Sara po may impeach. Bakit kamo? Unahin natin si BBM. Hindi may impeach si BBM. Bakit? Wala siyang direct involvement. Tandaan nyo yan. Sa mga naguguluhan, hindi po may impeach si BBM. Bakit? There is no direct involvement of the President, Your Honor, Mr. Chair. As you've heard in this hearing, all of them are Hershey.
All of them are Hershey and not facts. Aray ko. Your Honor, when you're filing an impeachment complaint, there must be a probable cause, yes. And then, there must be an facts. Huh? There's an evidence, very, very concrete evidence that the president is involved, in bringing Duterte, which is illegal, kidnapping, they say. Number 2, drug addict. Number 3, the veto. Number 4, involved in ICI. Number 5, flood control. Aray ko. Diba? Ganun po yung pag magpapail tayo. Kailangan po, direktang nakasilamuha, direktang ikaw ang gumawa. Dito po ba, direkta po ba ang presidente? Oh, unang-una, sa ano ni Digong, hindi si presidente doon sa pagpunta niya sa ICC. Ang korte, meron po tayong batas, I think 9851. Meron po tayong batas na 9851 na pag may sangkot na international court, pwede pong dalhin yan to surrender. Meron po doon sa konstitusyon. Number 2, adik si BBM. Marami na po nasabi natin na hindi po totoo yan. Marami na po nagpatunay. Yung pulburong video hindi totoo. Si Amy Marcos ay babang ampon na mahaba ang baba. Aray ko. May pinakita ba si Amy na nagdodroga ang kanyang kapatid? Wala. Hershey. Aray ko. Pangatlo, yung yung 2003, 23, 24, 25, hindi binito ng presidente. Ano ba nakalagay sa konstitusyon? The president can exercise. Di ba? Nakalagay doon. Doon po, ang involvement ng presidente doon ay hindi po direct. Kasi po, hindi siya direct kasi hindi naman siya ang gumagawa ng budget. Kung sana kung ang presidente ang gumawa ng budget, ang naglagay ng mga variables o value o numbers dyan sa budget. Wala pong ginalaw ang presidente. Ang ginalaw ng presidente ay binito niya yung iba. Yun lang kasi ang power niya. Hindi siya nag-exceed. Hindi siya sumobra sa kanyang power. So, wala pong kinalaman ng presidente doon. Di ba? Wala na namang kwenta yung impeachment complaint. Number 4, yung ginamit daw po yung ICI. Ginamit daw po itong ICI, ito sinasummarize ko na lang sa inyo. Ginamit daw po yung ICI bilang pang-cover sa corruption. Paanong gagamitin ang ICI? Kinumpara nga nila si Babe Singson doon. Na si Babe Singson ay isang matino. Na si Babe Singson ay talagang pumunta doon para makatulong dito po sa pagsukpo ng graft and corruption. Malabo. Kaya, yan po ay mababasura. Kahit kamo sabihin nila may kaalyado o walang kaalyado o presidente dyan, mababasura yan. Dumako tayo kay Sara Duterte. Si Sara ba mai-impeach kung ipapasa dyan? Maaari po siya ma-impeach. Bakit? Siya ang direktang nag-uutos. Number 1, anong inutos niya? Inutusan niya si Gina Acosta na ibigay ang 125 million kay La Chica. Number 1. Number 2, yung AFP, sinabi niya na nag-donate sila doon. Pangalawa, pero libre pala. Aray ko. Oh. Number 3, tinuturo siya, tinuturo po siya ng mga DepEd official na nagbigay ng envelope. Number 3. Aray ko. Oh. Yan po ang isa sa mga example na may direktang kaugnayan si Sara Duterte at kailangan siya ma-impeach. Tatlo pa lang po yung sinasabi ko. Wala pa po tayo kay Ramil Madriaga na obvious naman po kilala niya si Ramil Madriaga. Yan po ang sinasabi ko sa inyo. Ang kaibahan ng kay BBM, ang kaibahan ng kay Sara Duterte impeachment. Kay BBM po malabo dahil wala pong direct na coordination o direct na ginawa ang presidente para po sa mga flood control na yan, para po sa mga sinasabi nila dyan. Pero dito po sa impeachment ni Sara, mayroon siyang direct na utos. Doon pa lang sa utos na ibigay kay La Chica ang 125 million ni Gina Acosta, impeachable na po yun. Yan ang pinagkaiba yan. Hershey!
Patayin mo si BBM. No joke. O, dumako tayo dito. ng House Justice Committee ang botohan kung sufficient in substance ba ang impeachment complaints laban kay PBBM. Sa kabila nito, tila nagkakainitan na kung dapat bang ibasura na o pagbigyan na ang mga reklamo. Narito ang agenda report. Babasura na. Wala na pong kahantungan niya kundi ibasura. Kahit anong pilit nyo, makabayang black at ikaw ngisay-ngisay. Aray ko. Kanina pa lang makabayang black. Alam nyo na ang mangyayari bukas. Yung nirereklamo nyo 2023, 24, 25 na hindi binito ng presidente, tinalakay na kanina. Wala na kayong aasahan bukas, makabayang black. Kahit linlangin nyo pa, lansihin nyo yung utak ng mga kongreso. Malinaw na ang lahat. Walang kinalaman ng presidente. Anak ka ng po. Ni Joan Manalo. Di tulad na naging diskusyon kung sufficient informed ba ang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos, wala pang desisyon ng House Committee on Justice kung sufficient in substance ba ang dalawang reklamo. Matapos suspendehin ni Committee Chairperson Jervin Luistro ang kanilang deliberasyon ngayong araw. Aniya, saka na nila pagbobotohan kung sufficient in substance ba ang unang reklamong inihain ni Attorney Andre De Jesus. Kapag natapos na ang pagtatalakay sa pangalawang impeachment complaint na isinampa ni Liza Maza at iba pang miyembro ng progressive groups, nakatakda ang ikatlong pagdinig bukas ng hapon. The reason is to give time to the members of the committee to ponder, decipher, evaluate all the comments and opinions we've heard today. I hope that all our significant discussions will be used by the honorable members of the committee when we vote on whether or not the impeachment complaint of De Jesus is sufficient in substance. Itinuturing na sufficient in substance ang isang impeachment complaint kung sapat ang nilalaman nitong batayan. O, di ba? kung ang mga sinas- Napakalinaw. Reneco, intindi mo tsaka Tinyo. Sapat ba ang batayan nyo? Pero kanina, anong gusto nyo? Huwag talakayin yon. Kailangan talakayin kung sapat ba yan, impeachment na yan. Pero sabi nyo, sa susunod na procedure na lang. Pwede ba naman yon? Tabing pagkakasala ng isang opisyal ay pasok sa grounds for impeachment na culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, treason, bribery, graft and corruption at iba pang high crimes. Pero sa kabila ng pagpapaliban ng botohan, maraming mababatas na ang tila nagpahayag na insufficient in substance ang unang impeachment complaint ang laban sa Pangulo. Wala po talaga. Wala talaga. Insufficient. Insufficient. Wala po talaga. Wala pong direktang kaugnayan ng Pangulo. Ehekutibo po siya. Hindi po siya ang legislador na gumagawa ng budget para sa iba't ibang departamento ng gobyerno. Napakabobo yung mga nag-file ng ganon. Ano na tungkol sa unang paratang ng impeachment complaint na nag-uugnay kay PBBM sa pagsuko kay former President Rodrigo Duterte sa International Criminal Court at ang pangalawang paratang na gumagamit umano ng illegal na droga ang Pangulo. Pero para kay Bicol Sarong Party List Representative Terry Riton na miyembro rin ng Justice Committee, premature pang sabihin na may boto na ang mga kasapi ng komite. So, they manifested their views, pero as to what their votes will be determined tomorrow. And I don't think that should count as an indication on how they will actually vote tomorrow. Saka lang maiimbitahan si PBBM na tumugon sa impeachment complaint Ay, shoutout kay Mami, Russia. Mami Russia from Japan. Shoutout po. lamang sa kanya kapag idineklara na itong sufficient in form and substance ng Justice Committee. Pero paano kung isa lang sa dalawang impeachment complaint ang maituturing na sufficient in substance? If one complaint is declared insufficient in substance and the other complaint is declared sufficient in substance, we will be proceeding to the issuance of notice to require an answer from the respondent. Kita mo, kung nakalusot po kanina yung ginagawa nila Reneco, yung makabayang block na nilalansin nila kanina ang hearing, ang sunod na procedure po nun, pasasagutin na si BBM. Yun po yung gusto nila. Pasasagutin si BBM pero hindi po nanalo. Nagdududa pa si Tinyo. Ba't ganun po? Pinaulit nyo yung botohan. Anong sabi ni Flores? Hoy Tinyo, yung unang boto, lalo tayong talo. Diba? Nagdududa pa si Tinyo sa boto. Sabi niya, Chair, ba't pinaulit nyo po? Sabi ni Flores, huwag ka maganda, nakita ko, talo rin tayo sa unang boto. Etong pangalawa, mas talo tayo. Patayin mo si BBM. No joke.
Kasi po, yan po yung mga yan, yung mga militanteng yan, gusto niya po magulo ang Pilipinas. Maalis po ang vice presidente, maalis ang presidente, para sila po magmamanipula. Hindi naman pwede ganon. Aray ko. Oh, hindi pwede. Hindi aayaan ng taong bayan na kayo ang magmanipula sa gobyerno. Ginugulo nyo yung bansa eh. Di ba? Biro mo out of nowhere, nag-file kayo ng impeachment kay presidente. Na siya nag-expose. Ano ibig nyo sabihin? Gusto nyo lang magulo yung bansa. Pero pag tinanong naman kayo, kaya ba kayo nag-impeach kay BBM para maupo si Sara? Ay hindi, impeach din namin si Sara. Abay, walang magaling, walang maano sa inyo. Wala dapat leader ang gusto nyo. Parang totoo nga sa naratibo nyo, gusto nyo wala kayong leader. Aray ko. Meaning tuloy ang impeachment proceeding. Oh. Saka lang din anya matuterminate ang impeachment proceedings laban sa Pangulo kapag parehong insufficient in substance ang dalawang reklamo. Pero paliwanag din ni Luistro, maaari pa rin baliktarin ng plenaryo ang ulat ng Justice Committee na maglalaman ng kanilang desisyon sa oras na makakuha ito ng at least 1/3 vote ng mga miyembro ng Kamara. Kung sakaling mangyari ito, ibabalik sa Justice Committee ang ulat at kinakailangan na nilang buuin ang articles of impeachment laban sa Pangulo. Para sa agenda, Joan Manalo. Ayun po ang pangit sa ginawa po ng Korte Suprema. Gusto ko lang po linawin sa inyo, ang ginawa ng Korte Suprema, kapag may 1/3 of vote po, imbis na diretso po tayo sa impeachment trial sa Senado, ang gagawin po ng Korte Suprema, ginawa po nila, dumiretso uli sa Commission on Justice. Di ba ang labo? Dapat po, pag meron ng 1/3 of vote, o yung express impeachment, diretso na po yan sa impeachment trial. Pero ang ginawa po ng Senado, ng Korte Suprema, babalik pa uli po dyan sa katulad niya, Commission on Justice. Napaka naman po, no? Ewan ko ba? Ewan ko ba sa natong mga pinaggagawa ninyo? Aray ko. Nakaupo ako, lumalamon sila. Masasaya itong aking mga kaibigan. Abot kamay nila ang bunga ng puno. Dahil balikat ko ang ginawang tuntungan. Habang namimitas lalong natatakam, sila ay para bang wala ng kabusugan. Kahit alam nilang mayroong mga langgan, at ang aking paa ang siyang inuupakan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka ang puno ay tuluyan ng maubusan ng bunga. Nakaupo ako, nagbabantay sila. Ang mga aso ko'y laging maaasahan. Hindi ko lang alam ang binabantayan. Ito bang puno o itong aking upuan? Itali ko kaya sa bahay ng langgam? Maglilingkod ba o maghahari-harian? Masasagot lamang ang malaking tanong kapag ako ay nawala na ng tuluyan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala.
solusyon. Daming nangako, naging ilusyon. Ikaw ang sagot-sagot sa aming tamong-tamong. Ikaw ang boses sa aming bulong. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Ang mga sugat, ikaw ang lumunas. Saradong isipan, ikaw ang nagbukas. Bayan, inuna mo, hindi banyaga. Gintong puso ay kahanga-hanga. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ang kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nais ko nang magpahinga. Marami na kong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala. Baka itong mga aso ay maulol at magwala.